Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Erica. Isang linggo na lang bago ang nakatakdang araw ng aming pag-iisang dibdib ni Joshua. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay puno ng mga kahon ng dekorasyon at mga listahan ng bisita. Si Joshua ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa aming magiging bagong bahay sa Laguna. Subalit sa kabila ng ingay ng paghahanda, may isang mabigat na sikreto ang biglang lumutang sa aking harapan. Isang gabi habang natutulog siya, napansin ko ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Dahil sa matinding kuryosidad at kutob, binuksan ko ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Doon ko nasaksihan ang mga larawan at usapan na tuluyang gumuho sa aking mundo ng gabing iyon. Ang babaeng nagngangalang Denise ay hayagang nagpadala ng mga patunay ng kanilang matagal na relasyon. Hindi lamang ito simpleng nakaraan, kundi isang kasalukuyang ugnayan na mayroon pa silang 2 taong gulang na anak. Nanlamig ang buong katawan ko habang binabasa ang bawat salita na tila sumusuka ng lason sa aming nalalapit na kasalan. Gusto kong magsisigaw, gusto kong gisingin si Joshua at iuntog ang ulo niya sa pader sa tindi ng galit. Ngunit pinilit kong lunukin ang luha ko at ibinalik ang telepono sa dati nitong kinatatayuan ng tahimik. Sa loob ng 7 araw na natitira, nagpanggap akong walang alam habang pinapanood silang nagpaplano. Ang aking ina na si Mommy Linda at si Daddy Romy ay labis ang kagalakan sa mga huling preparasyon sa simbahan. Madalas akong bisitahin ng aking matalik na kaibigan na si Camille upang kamustahin ang aking nararamdaman bago ang seremonya. Paulit-ulit niyang sinasabi na napakaswerte ko raw kay Joshua dahil bukod sa pagiging inhinyero ay napakabait nito. Pinilit ko lang ngumiti sa harap ni Camille habang kumikirot ang dibdib ko sa bawat papuring binibitawan niya. Wala siyang kamalay-malay na ang lalaking pinupuri niya ay isang magaling na mandarayang nagpapanggap na tapat. Sa mga panahong iyon, si Pastor Joel ay madalas ding tumatawag para sa aming huling pre-cana counseling session. Sinabi niya sa akin na ang pagsasama ay dapat nakasalalay sa katotohanan at walang bahid ng anumang kasinungalingan. Ang mga payo niyang iyon ay nagsilbing gasolina na lalong nagpaalab sa desisyon kong tahakin ang naiibang landas. Dumating ang mismong araw ng aming kasalan sa isang lumang simbahan sa Tagaytay na puno ng puting rosas. Maagang gumising ang buong pamilya at si Carlo na aming hinamong driver para ihatid ang mga abay sa venue. Si Lolo Ben naman ay abala sa pag-aayos ng Barong Tagalog habang masayang kinakamusta ang mga dumarating na bisita. Ako ay nasa loob ng bridal suite, tahimik na nakaupo sa harap ng salamin habang inaayusan ng makeup artist. Suot ko ang napakagandang puting damit na nagkakahalaga ng malaking halaga, ngunit wala itong dalang init sa akin. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng hangin at ang kakaibang kapayapaan sa loob ng aking isipan. Alam ng aking sarili na ang araw na ito ay hindi magtatapos sa isang masayang pagtatapos para kay Joshua. Habang abala ang lahat sa paghihintay sa akin sa loob ng malamig na simbahan, ako ay lumabas ng hotel. Tumawag si Attorney Vince, ang aming abogado para sa mga dokumento ng negosyo upang kumpirmahin ang mga papeles. Sinabi ko sa kanya na ituloy ang paglilipat ng mga ari-arian ayon sa aming naunang napagkasunduan bago ang kasal. Sumakay ako sa isang itim na kotse na nag-abang sa gilid ng kalsada malapit sa aming tinutuluyan. Habang umaandar palayo ang sasakyan, tanaw ko ang anino ng mga taong nagmamadaling pumasok sa loob. Wala akong pakialam kung anong iisipin ng mga taong nagbayad
para sa engranding handaan na iyon. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng aking dangal mula sa isang huwad na pangako. Pagdating ng oras na dapat ay naglalakad na ako sa aisle, ang tanging naroroon ay katahimikan. Ayon sa mga sumunod na balita mula kay Camille, namutla si Joshua nang mapagtanto niyang wala akong balak magpakita. Si Mommy Linda ay hinimatay sa kinatatayuan nito habang si Daddy Romy ay galit na nagtanong. Si Pastor Joel ay pinakalma ang mga bisita na nagsimulang magbulong-bulungan sa loob ng banal na lugar. Ang dating puno ng tawanan at musika na simbahan ay naging sementeryo ng mga sirang pangarap at pag-asa. Si Joshua ay nagmistulang estatwa habang hawak ang bulaklak na para sana sa akin sa harap ng altar. Ang bawat segundo ng paghihintay niya ay naging banguungot na hinding-hindi niya kailanman malilimutan sa tanang buhay niya. Agad akong nagtungo sa probinsya kung saan tahimik kong sinimulan ang pag-aayos ng aking bagong buhay ng walang takot. Binago ko ang aking numero, inilipat ang aking mga account at tuluyang pinutol ang koneksyon sa nakaraan. Si Atirina Vince ang tumulong sa akin na ayusin ang mga legal na usapin ukol sa mga naiwan kong ari-arian. Sa loob ng ilang taon, ibinuhos ko ang oras ko sa pagtatrabaho at pagpapagaling ng aking sugatang puso. Walang nakakaalam kung nasaan ako maliban sa aking sarili at sa tahimik na mundong aking pinili. Natutunan kong mahalin ang sarili ko nang higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko sa maling tao. Ang desisyong iyon ang naging pinakamahirap, ngunit pinakamainam na hakbang na ginawa ko sa buong buhay ko. Makalipas ang 5 taon, nagbago ang takbo ng aking mga araw nang magdesisyon akong bumalik sa Maynila para sa isang proyekto. Naglalakad ako sa isang tanyag na parke sa BGC habang humihigop ng mainit na kape sa umaga. May hawak akong mga dokumento para sa isang malaking kliyente nang biglang may bumangga sa aking balikat. Laking gulat ko nang makita ko ang mukha ng lalaking matagal ko nang kinalimutan at pilit ibinaon sa limot. Si Joshua ay nasa harapan ko na ngayon, ngunit wala na ang yabang at kislap sa kanyang mga mata. Payat na siya, kulubot ang noo, at tila pasan-pasan ang buong mundo sa kanyang mga balat. Ang aming pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon ay hudyat ng pagsisimula ng isa na namang kabanata. Nakatitig si Joshua sa akin na parang nakakita siya ng multo sa gitna ng sikat ng araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisubukang banggitin ang aking pangalan sa gitna ng mataong paligid. Sinubukan kong panatilihin ang aking kalmado at propesyonal na mukha sa kabila ng kabang pumipintig sa aking dibdib. Sinabi ko sa kanya na huwag nang magsayang ng panahon sa paghingi ng tawad dahil tapos na ang lahat. Ngunit nagpupumilit siyang magsalita at ikinuwento kung paano gumuho ang kanyang buhay pagkatapos kong tumakas. Ayon sa kanya, iniwan siya ni Denise matapos malaman nitong walang naiwang pera para sa kanila. Ang kumpanyang pinaghirapan niya ay tuluyang nalugi dahil sa mga maling desisyon at utang na naiwan. Habang nag-uusap kami sa isang malapit na kapihan, napansin ko ang malaking pagbabago sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang mayabang na inhinyero na minahal ko noon. Ang natira na lamang ay isang durog na lalaki. Sinabi niya sa akin na nagsisi siya araw-araw sa ginawa niyang panloloko sa akin sa loob ng ilang taon. Humingi siya ng isa pang pagkakataon upang ituwid ang mga pagkakamali at maibalik ang dating samahan namin. Ngunit matatag kong sinabi sa kanya na ang basag na salamin ay kahit kailan hindi na kailanman maibabalik. Ang bawat luhang pinakawalan ko noon ay sapat na upang patunayan na hindi ko na siya kailangan. Tumayo ako sa aking kinauuluan, iniwan ang aking kape at naglakad palayo ng may buong dignidad. Pagka-uwi ko sa aking tinutuluyan, naisip ko ang aking pamilya at kung paano nila hinarap ang eskandalo noon. Si Mommy Linda at si Daddy Romy ay dumanas ng matinding hiya sa kanilang mga kaibigan dahil sa pangyayari. Si Lolo Ben ang naging lakas ng loob nila habang pinapaintindi sa kanila na mas mabuti nang nangyari ito kaysa habang kasal na ako.
Si Camille naman ay patuloy na sumuporta sa akin at iginagalang ang naging desisyon ko na lumayo noon. Ngayon na bumalik na ako, naramdaman ko ulit ang init ng pagtanggap ng aking mga mahal sa buhay. Walang sino man sa kanila ang nagtanong kung bakit ko ginawa iyon dahil alam nilang may mabigat akong dahilan. Ang pagmamahal ng pamilya ang nagsilbing pinakamatibay na sandata ko laban sa anumang pagsubok sa buhay. Kinabukasan, habang nasa opisina ako para sa isang pagpupulong, muling nagparamdam ang aking nakaraang buhay. Si Attorney Vince ang tumawag sa akin upang ipagbigay alam na si Joshua ay nagsampa ng ilang apela ukol sa ari-arian. Sinabi ng abogado na walang bisa ang mga hakbang na ito dahil legal na nailipat sa akin ang lahat. Napangiti na lamang ako sa hangin habang pinapanood ang mga dokumentong nakapatong sa aking malinis na mesa. Hindi ako nagtanim ng galit, kundi isang malalim na awa para sa lalaking lumamon ng sarili niyang kasinungalingan. Ang pera at katayuan na ipinagmamalaki niya noon ay tuluyang naglaho na parang bula sa hangin. Patunay lamang ito na ang bawat maling gawa ay may kaukulang kabayaran sa takdang panahon. Habang tumatagal ang mga araw sa Maynila, madalas kong makita si Camille para magkwentuhan tungkol sa aming mga buhay. Ibinahagi niya sa akin na si Denise ay kasalukuyang nasa ibang bansa at nagtatrabaho bilang kasambahay ngayon. Si Carlo naman na aming dating driver ay nagmamay-ari na ngayon ng sarili niyang maliit na negosyo ng transportasyon. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang landas na tinatahak matapos ang malaking unos na iyon. Napagtanto ko na ang bawat tao sa ating paligid ay may bahaging ginagampanan sa ating sariling paglago. Ang mga pagsubok na aking pinagdaanan ay hindi parusa kundi isang malaking aral mula sa itaas. Mas naging matatag, matalino, at mapanuri ako sa mga taong pinapayagan kong pumasok sa aking mundo. Isang hapon, habang naglalakad ako malapit sa simbahan kung saan sana naganap ang kasal, napagpasyahan kong pumasok. Tahimik ang loob ng simbahan at tanging ang liwanag mula sa stained glass ang nagbibigay kulay sa paligid. Naupo ako sa parehong upuan kung saan sana ako uupo kasama ang lalaking pinili ko noon. Walang kirot sa aking dibdib habang inaalala ang mga panahong umiiyak ako sa kawalan ng pag-asa. Ang tanging naramdaman ko ay pasasalamat dahil hindi ako tumuloy sa isang pangakong may basbas ng kasinungalingan. Si Pastor Joel na nakapansin sa aking presensya ay lumapit at binati ako ng may ngiti sa labi. Sinabi niya sa akin na ang bawat pagtatapos ay simula ng mas magandang simula para sa isang tao. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng huling mensahe mula sa numero ni Joshua na nagpapasalamat sa lahat. Sinabi niya na tanggap na niya ang kanyang kapalaran at natutunan na niyang magbago para sa kanyang sarili. Hindi na ako nag-reply sa kanyang mensahe dahil para sa akin ay tapos na ang kwentong iyon. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan na binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay at pawis. Wala na akong dapat patunayan sa kahit kanino maliban sa aking sarili at sa aking mga pangarap. Ang mga sugat ng kahapon ay ganap ng naghilom at naging mga pilat ng aking tagumpay. Handa na akong humarap sa mga susunod pang kabanata ng aking tahimik at makulay na buhay. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw mula sa bintana ng aking opisina, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang sawi, kundi kwento ng isang babaeng natutong lumaban. Ang bawat hakbang ko ay sigurado at puno ng pagmamahal sa sarili na kailanman ay hindi masisira. Si Erica na takot at sunod-sunuran noon ay wala na. Ang nandito ngayon ay isang matatag na babae. Ang mga pagsubok sa buhay ay sadyang dumarating upang subukin ang ating katatagan at paninindigan sa sarili. At sa huli, ang katotohanan pa rin ang magpapalaya sa atin mula sa anumang uri ng tanikala. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay sa probinsya kung saan mas tahimik at payapa ang bawat umaga. Ang proyektong hinawakan ko sa Maynila ay naging matagumpay at nagbigay sa akin ng mas malaking posisyon. Si Mommy Linda at si Daddy Romy ay madalas na akong dalawin dito upang magbakasyon kasama si Lolo Ben.
Kitang-kita ko sa kanilang mga mata ang labis na pagmamalaki sa mga narating ko sa kabila ng nakaraan. Si Camille ay madalas ding tumatawag para magbalitaan tungkol sa mga bagong kaganapan sa kanilang mga buhay. Wala na kaming bakas ng lungkot na nadarama kapag naaalala namin ang mga panahong iyon. Ang lahat ng ito ay patunay na ang Diyos ay may nakalaan na mas magandang plano para sa bawat isa. Isang araw, habang naglalakad ako sa baybayin ng dagat malapit sa aming bahay, napagpasyahan kong magmuni-muni. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay tila musika sa aking pandinig. Naalala ko ang mukha ni Joshua nang huli kaming nagkita sa BGC at ang mga pagbabagong nangyari sa kanya. Hindi ko siya kinamumuhian. Sa katunayan ay pinapatawad ko na siya ng buong puso at isipan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong kapayapaan at kalayaan. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng aking pagkatao na nagturo sa akin kung paano magmahal ng tama. Natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili bago sa iba. Sa aking pag-iisa, nakilala ko ang isang lalaking nagngangalang Dennis, isang arkitekto na tahimik at may malasakit sa kalikasan. Hindi kami nagmadali sa aming relasyon. Hinayaan naming lumago ang pagkakaibigan sa tamang panahon at pagkakataon. Walang mga engranding pangako o mga huwad na salita, kundi puro tapat na gawa at paggalang. Siya ang tumulong sa akin na buuin muli ang tiwala na matagal nang nawala sa aking puso. Sa bawat araw na magkasama kami, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng isang malusog na relasyon. Ang slow burn na kwento ng aming pag-ibig ay patunay na ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Walang pilitan, walang pagpapanggap, kundi puro katotohanan at pagtanggap sa isa't isa. Nagpasya kaming magpakain sa mga bata sa aming komunidad bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap namin. Kasama ko sina Mommy Linda, Daddy Romy, at si Camille na masayang tumulong sa paghahanda ng pagkain. Kitang-kita ko ang mga ngiti sa labi ng mga bata habang kumakain at naglalaro sa paligid ng aming bakuran. Ang araw na iyon ay napakasaya at puno ng positibong enerhiya na nagpuno sa aking puso. Naalala ko ang araw ng aking kasal noon na nauwi sa luha at takot sa loob ng simbahan. Ngunit ngayon, ang mga luha na iyon ay napalitan ng mga matatamis na ngiti ng tagumpay at pag-asa. Ang bawat pagsubok ay may dalang aral na magpapatatag sa atin sa mga susunod pang pagsubok. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw kasama si Dennis, naramdaman ko ang lubos na kapayapaan sa loob. Ang kwento ko ay patunay na ang isang babae ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang sariling kapalaran. Hindi mo kailangang magtiis sa isang relasyong puno ng kasinungalingan para lamang masunod ang inaasahan ng lipunan. Ang desisyon kong huwag siputin ang aking kasal noon ang nagligtas sa akin mula sa panghabambuhay na rehas. Ngayon ako ay malaya, masaya at handang humarap sa bukas ng may ngiti sa aking labi. Ang bawat kabanata ng aking buhay ay isinulat ko gamit ang panulat ng katotohanan at katatagan. At ito ang aking kwento. Isang patunay na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo. At yan ang kwento ni Erica. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.